Ito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pagbabawas ng bilang ng mga senador. Yan po ang bagong pagtatangka ng Bendalo Project ng ating mga magigiting na mga manduruga sa batas. Alam niyo po, eto, no? May pattern na po tayo, nakikita po natin. Grabe yung lakas ng kidlat at saka kulog, nakikita niyo yun, yung malakas po ang ulan dito ngayon, at sinasabayan po ng kulog at kidlat. Kaya mag-likes-likes na po tayo bago tayo maunahan ng ibang pagla-likes-likes diyan. Okay, yan po ang pag-uusapan natin, yung pattern po, no? Meron din po tayong pag-uusapan yung ito po palang coach ng Ateneo. Batay po to sa namatay sa lunod na mga player po ng Ateneo, yung isa taga Davao, si Bater Bonya, at saka ito pong isang Aprikano, no? Winarningan na pala na hindi ko alam kung asawa to ni Tab Baldwin, yung pong coach ng Ateneo, kung kasalukuyang asawa o dating asawa, kasi nag-warning na po to na ilayo ang mga kabataan dito kay Baldwin, yung Ateneo coach. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Unahin na po muna natin to yung mga maliliit munang balita bago po itong tampok natin balita. Ito po, yung nakakaawang kalagayan po, hanggang ngayon hindi pa po natin talaga ang alam kung ano po ang nangyari. Bakit nagkaroon po ng pagkalunod to pong mga Ateneo players? Ano po ang ginagawa nila roon sa isang sa mapanganib? Alam niyo po, totoo po yan. Diyan po sa may Aurora, sinasabi po ng mga tao riyan, kung hindi niyo po alam kung saan dyan yung mga mapanganib na lugar, meron po kasing mga dagat, parte ng dagat na medyo mahirap po explain, lalo na po sa katulad ko na hindi marunong lumangoy. Mahirap po explain yung bakit may mga parte po ng karagatan, o mga dagat o mga beach, pinagbabawal po yung paglangoy, no? Hindi po ako scientist kaya nagtataka po tayo. Bakit po may mga ganun lugar? Basta sumunod na lang, 'di ba? Kasi is either sa karanasan nila maraming o yung mga current ba sa ilalim, mahirap pong kalaban 'yan eh. Yung mga parang humihila sa ilalim na mga ipo-ipo, hindi ko po maintindihan kung ano ang tawag diyan. Okay. Kaya sila lang po yung nakakaalam niyan. Sa amin dito sa Bulacan, dito po marami pong ganyang mga ilog. Yung mga ilog po walang problema dahil alam nyo naman na hindi po talaga pantay-pantay yung ilog, di ba? Merong biglang malalim, tapos merong mga bato diyan, hindi yung mga nagke-create ng ipo-ipo. O baka pag napunta sila ron sa lugar na napakalalim, may parang humihigop sa kanila. Kahit bihasa po sa paglangoy, hindi po basta-basta. Ganyan din po sa mga beach. Kaya po nagwa-warning po yung mga may-ari po ng beach o pati po yung mga lugar. Meron pong mga may mga pinagbabawal po yung paglangoy. Hindi po natin maintindihan kung bakit po napunta riyan sa lugar na ipinagbabawal yung paglangoy o pinag-iingat yung mga manlalangoy. Bakit po napunta riyan yung mga Ateneo player? Hindi naman po sila swimming. Hindi naman po sila
player ng swimming. Sila po ay player ng basketball. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng cross training. Ang dami pong pwedeng i-cross training na magiging safe po yung isang basketballista. Bakit po sa open sea pa, 'di ba? Mahirap po 'yan eh. Alam naman lalo na kung yung pinagbabawal po ng management po ng resort yung pinuntahan nila. Kaya dapat po talagang maimbestigahan itong kanilang coach. At kung sino po yung mga nagdala sa kanila diyan, kung may manager po sila o mga ano man ang tawag dun sa namamahala sa kanila maliban sa coach. Okay, pero ito po, meron po ritong post na ikinabahala natin kasi parang ito pong anak ng asawa nito ni Tab Baldwin, yung pong coach ng Ateneo, nag-post nung araw, no? Nung napunta po siya sa Ateneo, si Tab Baldwin bilang coach, winarningan po ng asawa o dating asawa ni Tab Baldwin. Di ko alam kung mag-asawa pa sila ngayon. Ito po yung sabi nila, naalala nyo ba kung paano kayo tumatawa nang sabihan naming delikado si Tab sa mga bata? Naalala nyo bang tinawanan nyo ang nanay ko? Oh. Naalala nyo bang pinatuloy nyo siya sa mga dormitoryo ng Ateneo habang nakikiusap kami na alisin siya roon? Ngayon, may dalawa kayong funeral na kailangang ipaliwanag. Pero tinagalog po yan. Ito po yung pong pahayag sa English. Remember how you were laughing when we told you Tab was dangerous to kids. Remember laughing at my mom. Remember putting him inside the Ateneo dorms and us begging you to take him out. Now you have 2 funeral to explain. Yan po, no? Ito po, pinost po nila sa Twitter o sa X na si Tab Baldwin po, ito pong coach, kasi Amerikano po yan eh. Yan pong coach na Amerikano ng Ateneo ay winarningan sila na masama po pa sa mga bata. Eto, hindi naman nila sinabi pero ipinahihiwatig po ng mga post nila sa X na baka itong coach na to ay mayroon na po tong history ng mga child abuse, pang-abuso sa mga kabataan, yung pagmamalupit o kung ano pa man, no? Hindi nila sinabi, basta winarningan lang nila yung Ateneo na delikado sa bata itong hindi po natin maunawaan yan so far kung ano po yung meaning nila. Pero ang hinala ko dyan, baka may mga history sila na mga pang-abuso sa bata. Hindi po yung siguro yung pang-abusong sexual yan, hindi po siguro. Malamang yan yung pananakit o kung ano pa man. No? Kaya marapat po siguro na imbestigahan maigi itong si Tab Baldwin na to. Baka hindi natin alam hanggang ngayon, di malinaw eh. Bakit nasa gitna ng dagat itong mga nalunod? Sana mabigyan natin ng katarungan. Alam niyo po, Ateneo yan, di ba? Nakita niyo naman, hindi naman po pang Ateneo yung nanay. Kung hindi po siya Ateneo dahil siya ay anak mayaman. Ateneo po siya dahil po sa kanyang husay sa paglalaro ng basketball. Na-recruit po siya sa palarong pambansa ng Ateneo. Before pa, hindi ko alam kung Davao kasi yan na-represent niya eh. Baka sa Davao Ateneo siya muna. So sana po magkaroon po ng katarungan. Iwasan na po yung mga ganyang mga kumparusa man yan. Kaya sila nasa dagat o kung ito man ay kapabayaan kasi pwede kasing naglaro o hindi natin alam eh. Pero buhay po yan. Ano man po ang dahilan ng kamatayan ng mga yan, dapat managot tong Ateneo.
Kasi hindi po pwede yan na sabihin na ah, yan may team event kayo, eh, 'di ba? Team event po yan, eh. Kaya po sila nariyan sa dagat na team event yan. Inorganize po yan ng kanilang team. Dapat kahit po mga atleta, sasabihin nyo na malakas yang mga yan, ay hindi po. Hindi po pwedeng sabihin na malakas-malakas. Marami na pong swimmer na nalunod. Swimmer pa yun, ha? Hindi pa po yun mga basketball player. Okay, punta na po tayo rito sa ating iba pang topic. Eto po. Ang tindi talaga ng galit ni ano, no? Ang tindi talaga ng galit nito. Ay, lalo na po pag training. Ako po naranasan ko po, nag-coach po ako sa basketball, eh. Eh, yung training po, kasi hawak ko nun mga tomboy ba, mga babae. Meron po ako, hindi po ako mapakali kasi first time ko kasi yan na nag-coach ako na nauntog po yung bumalda po yung ulo po ng bata. Eh, semento lang po yung pinag-ano, hindi talaga ako mapakali kasi sanay ako sa mga basketball na lalaki, bihira po yung nauuntog yung ulo sa semento, eh, sa sahig ba. Ibig sabihin, dahil siyempre, mga nirecruit ko lang yan, mga yung iba doon, mga hindi pa marunong mag-basketball, eh. Yung mga matatangkad lang ba, tuturuan na lang namin. Naranasan ko po yan, hindi nyo pwedeng iwan yan. Yun po, pinaano namin yun, talagang inobserbahan, baka nasusuka o ano, di ba? Pinadala ko sa clinic. Para may mga first aid po talaga yan. Hindi po pwedeng sabihin yung atleta yan, malakas. Mayroong responsibilidad po dyan. Okay, okay na po tayo riyan. Ito po, may consistent po itong si Llamas. Lahat po na sinasabi ni Robin Padilla, buhat po na sabihan siya ni Robin na pangit. Pinapatulan. Sabi po ni Robin Padilla, kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa iyo. 'Di ba? Yan yung sinabi ni Robin tungkol po sa kung alam niya ba yung saan makikita si Senator Bato. Ito naman po ang pahayag ng sinabihan na pangit at hindi na makalimot si Ronald Llamas. Sabi niya, consistent daw si Robin Padilla sa galawang sindikato. Ikaw naman, Llamas, consistent ka din sa galawang chismoso. Eto po, nako, napakarami pong nagre-react. Kasi po, nagbigay po si Pangulong Marcos ng 100 million pesos para sa earthquake victims. Malaking pera po 'yung kung tutuusin, no? Pero meron po nag-post na 100 million lang binigay mo kay Lenny para lang sa kanyang Jesse Robredo Coliseum, 500 million. Repair lang 'yun, repair. So ano po ang pinahiwatig niyan? Ako, ang basa ko diyan, pag ganyan po, mas malaki ng 5 beses yung binigay doon sa isang politiko para sa proyekto niya na i-repair yung Coliseum na ipinangalan sa kanyang asawa. Simple lang po sa akin yan. 5 beses na mas importante kay BBM ang isang politiko. Isa lang politiko yan si Leni Robredo. 5 beses na mas importante si Leni Robredo kaysa sa mamamayan ng Sarangani at Jensan. Kasi 100 million lang eh. Kay Leni Robredo, 500 million. Yan po ang tinatawag nating prioritization. Mas prioriting bigyan ng pera ni BBM ang isang politiko kaysa sa ilan libong apektado ng lindol. Okay.
punta na po tayo rito. Eto po, napuna lang natin. Una, tawa-tawa lang tayo eh. Pinagtatawanan lang natin 'to si Kapunan na nagsasabi na pwede raw bumaba, 'no? Pinahihiwatig. Pwede raw bumaba yung, numero ng mga, senador para ma-convict si VP Sara. Alam nyo, ito another pagtatangka na naman 'to bend the law. Kasi sa kung tutuusin, hindi po natin naiisip 'to. Lagi po tayo sa konstitusyon, nakalagay po sa konstitusyon, 16. Dahil 24 po, 24 po yung, senador, 16 po ang kinakailangan para ma-convict si VP Sara. Importante po 'to, kasi ganyan po lagi ang ginagawa nila. Eto pong, gobyerno na 'to, nasanay na tayo na inuunti-unti, nilalabas nila unti-unti, nagsasalita sila. Kahit alam po nila na hindi po sa konstitusyon 'yan, kahit alam po nila na na 'yan po ay labag sa batas, pero pinatatanggap po nila eh. Una nilang pinatatanggap 'yan sa mga media, sa mga ayaw patawag na bayarang media, sa mga hindi natin tatawaging bayarang media, sa mga hindi bayarang media, sa madaling salita. Imbis na po na tablahin ng media outright dahil maling-mali po sa konstitusyon, maraming pagkakataon na po, palala po ng palala ang kanilang pagbebendalo. Yung kanila pong tangkang pagbebendalo, palala na po ng palala. Eto po, direkta na po, lumalabag sila sa konstitusyon. Pero hindi mo sila rereklamo na paglabag kasi opinion lang nila. Sasabihin nila, opinion lang naman namin yan eh. Pag question mo sila, opinion lang nila. Pero ang ginagawa po nila, araw-arawin po ng mga hindi bayarang media, aaraw-arawin nila na ipatanggap sa mga Pilipino, mind conditioning, correct. Ang dami na po nilang mind conditioning na ginawa at yan po napatunayan natin na mula po sa mga pagmamind condition nila, napapataas po nila. Halimbawa po, itong impeachment ni VP Sara, saan po ba nagsimula ito? Sa mind conditioning na may ginawang mali si VP Sara. Kahit nung nagsimula to, nakakatawa lang po. No? Kahit nung nagsimula po to, pinagtatawanan lang ni Badong dahil nakakatawa po yan pinagsimulan yan eh. Alam niyo po ba yung pinagsimulan nito? Kasabwat din po tong mga hindi bayarang grabe yung kidlat na yun, no? Gumuguhit. Ayokong magbukas nitong bintana para makita nyo sana eh. Na ayun, no? Kasi baka tumagos sa yung bintana eh. Grabe po ang thunderstorm ngayon. Nakikita nyo po yun? Malalakas po yan. Okay. Tignan nyo po sa isa-isahin po natin. Una, yung itong dahilan ng impeachment, saan ba nagsimula yan? 125 million. Ginastos ng 11 days. Wala pong ano yan, wala pong paglabag. Kasi po pwede ka nga gumastos ng bilyon ng isang araw eh. Nagsimula po yan, 125 million. Ha? Ginastos 11 days? Tapos, eto na po, yung mga hindi bayarang media. Ayaw nilang patawag na bayarang media eh. Kaya pagbigyan po natin sila. Ang mga hindi bayarang media, inaraw-araw po yan. Ha, ginastos 11 days? 125, ginastos 11 days? 11 days ginastos? Aba, masiba yan. Masiba. Wala pong sinasabi ang hindi bayarang media. Wala po silang sinasabi na nilabag. Anong paglabag? Wala pong paglabag. Ang sinasabi lang ginugulat lang tayo. Ha?
ginastos, 11 days. So nagsimula po, iimbestigahan natin 'yan. Paano ginastos ng 11 days? Inimbestigahan, nakita ngayon si Mary Grace Piatos, et cetera, et cetera. Ngayon, full-blown, kaso na. Sinisimulan po nila, pinapatikhim-tikhim. Ang pinakaginagamit po nila dito, tandaan po ninyo, yung mga hindi bayarang media. Pagbigyan natin sila, hindi raw sila bayaran eh. Tawagin natin sila sa gusto nilang itawag sa kanila. Grabe na yung mga kidlat dito. Pag nasa loob ka ba ng kwarto, hindi ka kaya tatamaan? Kinakabahan din ako. Ngayon, full-blown na po. May kaso na si BP Sara na impeachment. Saan po nagsimula yan? Nagulat lang po yung mga hindi bayarang media. Ha? 11 days lang ginastos? Aba, paano nagastos yan? Ang lakas naman. Ang lakas naman kumain ng pera niyan. Oh, ano pa po ang Bendalo? Kaya tayo meron na Bendalo projects. Panay Bendalo projects po to, yung pakikipagtulungan po sa ICC. Hindi na po tayo member niyan. Pero paano po natanggap na pwede pa tayong makipagtulungan? Ano po logic? Walang logic. Hindi tayo member, nakikipagtulungan tayo. Hindi tayo member, tumutulong tayo. Hindi tayo member, nakikipagsabuatan tayo. Hindi tayo member, pinahuli natin si Tatay Digong. Hindi tayo member, nag-warrant of arrest sila. Hindi tayo member, fugitive na si Bato. Paano po natanggap ng mga Pilipino na kahit hindi tayo member ng ICC, ay pwede silang manghuli dito sa Pilipinas? Ano po ang ginamit nila? Alam po natin na mali yan. Alam po natin na kinakailangan po kahit po member tayo ng ICC. Ito po ang katotohanan. Kahit member tayo ng ICC, kinakailangan last resort tayo. Kinakailangan walang umiiral na korte dito sa Pilipinas bago pumasok ang ICC. Kasi internal lang yan eh. Yung ICC. Pero napatanggap po yan dahil po sa mga hindi bayarang media. Inaraw-araw po ng hindi bayarang media ng ICC ay siya pong magbibigay ng kalutasan sa mga problema ng mga na-AJK di umano ni Tatay Digong at ni Bato. Pinatatanggap sa atin araw-araw ng hindi bayarang media. Grabe po. Grabe po. Ngayon, ano pa po? Bukod sa pagpapakulong kay Tatay Digong, pinatanggap na ng mga Bendalo po yan, Bendalo projects. Ngayon po, ito po ang latest na Bendalo nila. Ano ang latest nila na Bendalo? 12 is the new majority. Wala po kayong makikita na ang kahulugan po ng majority. Ang sabi po, quorum is majority. Ang majority po ng senador ay 13. Pero 12 lang po, majority na raw. 12 lang po, si Win Gatchuchu na po ang acting president. Paano napatanggap na may Senate President tapos may acting Senate President? Paano napatanggap na merong Senate President pro tempore pero meron ding hinalal? Naghalal yung 12. Wala nga sa quorum yung 12 pero dahil po sa mga hindi bayarang media, unti-unti po nila napatanggap. Lahat po yan, Bendalo Project. Lahat po yan. ICI, Bendalo Project. Bendalo po ang ginagamit nila. Ngayon na naman, ito po ang latest.
Paano po nagsimula 'to? Sinisimulan na nila. Kakargahin muna ng media 'yan, hindi 'yan tatanggihan ng media kahit po labag. Ang linaw po sa konstitusyon natin, matagal po natin pinag-uusapan, makakakuha ba sila ng 16? Mukhang ipagpipilitan po nila na mas mababa sa 16 para ma-convict si VP Sara. Kahit po, una, natutuwa na tayo dapat, no? Sabi nga po ni Alan Peter Cayetano, matutuwa na dapat ako kay Wing Gatchalian dahil nag-post siya na 16 ang kinakailangan para ma-convict si VP Sara. Akalain po ninyo kung ano po ginawa ni Wing Gatchalian? Pagkatapos po na po pinost ni Gatchalian na 16 ang kinakailangan para ma-convict si VP Sara, bigla niya pong binawi ang kanyang post. Bigla niya pong binura na wala po ang post ni Wing Gatchalian. Dalawa lang po yan. Pwede pong siya ay pinabura sa kanya o pinarealize sa kanya. Pwedeng sabihin, uy, take down mo yan. At tayo'y may kampanyang another Bendalo. Bendalo project natin, ipapatanggap natin sa mamamayang Pilipino na hindi 16 ang kinakailangan. Kinakailangan lang yan, bugbugin natin. Bugbugin ng mga hindi bayarang media. Araw-arawin ng mga hindi bayarang media. Na para maging katanggap-tanggap. Kaya po dapat may hangganan po yung pagtanggap natin sa lahat. Grabe na po to. Pinatanggap na sa atin ng 12 ay quorum. Ngayon po, ipapatanggap pa rin na hindi na 16 ang kinakailangan to convict. Sino na po? Supreme Court, binababoy na po ang konstitusyon natin. Wala pa rin kayong palag. Hinahayaan nyo lang lahat eh. Hinayaan nyo lang na hindi man lang kayo maglabas ng inyong ano. Kung tama ba na si Tatay Digong ay dalhin sa ICC. O, hanggang ngayon si Bato, fugitive na daw. At ang banta pa ni... Sino ba yung NBI? Banta ng NBI, babaha ng ICC warrant of arrest sa Pilipinas. Ngayon, ito na naman po, another Bendalo. Another Bendalo po. 12 is the new majority. Hindi na po 13 ang quorum. 12 na lang. Ang katwiran, kinikilala naman ng Malacanang si Wing Gatchalian. Kinikilala naman ng House Speaker. Kinikilala naman ng mga kung sino-sino. Paano po yung nakalagay sa konstitusyon? Bendalo na lang natin lahat. Okay. Ngayon po, nagsisimula na naman sila ng bago. Una po nagsalita nito, yung bago nilang private prosecutor na nagngangalang Mami. Mami. Mami, pahinga ka. Mami Kapunan. Kaya pa ba? Ayaw pa ba magpahinga? Mami, kamusta na Mami? Ito ang sinabi ni Mami Kapunan ha. Tapos susunod na po yung iba. Sabi ni Mami Kapunan, you can't vote if you're not there. Only present senators should decide in Sara Duterte trial. Nilologic di ba? Una, sabi, hindi po pwede. Sabi ni Lorna Kapunan, Mami. Oo nga, no, kahawig nga siya ni ni Doris Bergonya. Ano lang to, medyo mataba-taba lang ng konti.
Sinimulan ng ganyan yan. Siyempre, dinala yan ng hindi bayarang media, di ba? Kaya ako naniniwala ako na hindi sila bayaran eh. Alam nilang maling-mali. Wala po nagsasabi dati, bago magsalita to si Mami Kapunan, wala po nagsasabi dati na, na 16, na mababa sa 16. Wala po. Ngayon, unti-unti nang pinatatanggap sa atin. Kinakailangan, paano daw boboto yung mga wala naman dun? Kita nyo na. So, ibig sabihin, hindi pa nila sinasabi na bababaan natin yung 16. Hindi pa. Kino-question lang nila, paano boboto si Bato kung wala naman siya doon? Paano boboto yung nakakulong kung wala naman sila doon? Project po to. Ngayong araw, eto na po. Yung mga prosecutor na po ang nagsasalita. Tignan nyo. Ano po sabi ni Chihuahua? Joel Chua. Dapat kung sino lamang po ang nagpa-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang boboto. Nakikialam na po sila. Alam nyo kung ako yung mga senador, sasabihan ko yung mga prosecutor eh. Marunong pa kayo sa aming mga senator judges, wag nyo kaming pangunahan. Parang mga walang buto tong mga senador judges natin. Pasensya na po kayo ha. Hindi nyo naririnig yung sinasabi ni Chua, nakakahiya po kayo. Lalo na po yung mga naglilider-lideran. Pag hindi kayo nag-react dito sa sinasabi ni Chua na to. Okay. Dapat kung sino lamang po yung mga nag-participate sa impeachment trial, dapat yun lamang ang boboto. Paano ka boboto kung hindi ka naman nag-participate dito sa impeachment? Paano siya magre-render ng kanyang verdict? Si Chua lang po ang babago ng konstitusyon. Mas makapangyarihan pa, siyempre. Dahil ipatatanggap sa atin yung bendalo na yan kung aaraw-arawin yan ng mga hindi bayarang media. All members of Senate, that is 24, 2/3 is 16 to convict. Sabi po ni Cayetano, yung sinabi po ni eto kasi sinabi ni ni Cayetano, instinct ko sana paporihin si Senator Wing Gatchalian no sinabi niya 16 talaga yung kailangan para ma-convict ang impeachable officer. Pero ayon kay Cayetano, nabahala siya na mabura umano ang naturang pahayag at nang lumitaw ang mga argumento na maaring mas mababa sa 16 ang kailangan para sa conviction. Pinalulutang na po nila yung ganyang argumento. Mag-likes po tayo 1,100 tayo, 300 lang po ang nagla-likes. Likes po tayo. Okay. Katulad nito ni Chua. Eto pa po, dagdag. Hindi na lang po si Chua, pati po to si House Lead Prosecutor Jerbil Luistro. What the Constitution provide is 2/3. Yung una, sinasabi nila, ganito ang dialogue nila no? Uunti-untiin nila Sabi nila, unfair naman yun. Yung senador boboto, wala naman siya ron sa hearing. Paano siya makakaboto? Di parang okay pa. Ngayon po, nadadagdagan na yung kanilang argumento. Ngayon naman, what the Constitution provides, sabi po to ni Jerbil Luistro, is 2/3 of all the senators. It used all. It did not use 24. So it is important to hear as well what the Supreme Court will say about this. Kita nyo, gagamitin na nila ngayon yung Supreme Court. Supreme Court na raw ang magpapasya kung 24 ba ang senador. Putang. Naiba na po. Bakit po gusto nilang baguhin kung ilan ang senador? Para po maging legal na hindi nila kinakailangan ng 16. Nagpunta sila sa mga
lindulan na pinangalandakan nila ang galing na galing sa kanila ang pinamigay nilang pera pero utang na loob pa. Parang utang na loob pa ng mga biktima. Correct. Imbis na magpasalamat tuloy sa inyo, nabubwisit sa inyo yung mga tao. Kulang pa yan sa ninakaw sa Pilipinas. Okay. So ngayon, ang sinasabi na ni Luis Tron, sinasabi lang naman ng Constitution, all eh. 2/3 of all. Wala pong sinasabing 24. Kita mo na? Ilan ba ang senador? 24. Okay. 2/3 ng 24, 16. Gusto po kasi nilang tanggalin. Tanggalin si... Ako na nasasaktan po ako para sa ating lahat. Sa totoo lang po. Ginagago na tayo ng mga to. Ang hirap pong... mas masakit po yung harap-harapan na tayong ginagago. Bendalo project na naman po to. Maniwala kayo sa atin. Kaya makalusot man sila dahil maraming mga hudas na senador. Malusutan mo na nila yan dahil sa mga hudas. Huwag kayong mag-alala, meron pa tayong panlaban. Marami pang Duterte na pwedeng magtumakbong presidente. Ang problema po, sana tumakbo pa rin ang mga Duterte. Kasi kayo na lang ang pag-asa namin eh. Wala na pong katorya-torya pag wala na pong tatakbong Duterte.